kapag ka gusto nyo o kung ang sino mang tao gustong sumunod sa akin, kinakailangan step 1, tumanggi sa kanyang sarili. Step 2, pasanin ang kanyang krus. Bakit nga po ba sa pagtanggi ng sarili, kaakibat nun ang pagpasan ng krus? Kasi parang magiging pabigat. Di wag mo na lang itanggi yung sarili mo para wala kang papasaning krus. Kasi po, ang totoo, mga kapatid, kung bakit po sinabing sa pagtanggi ng sarili, magpapasan tayo ng krus, kasi alam mo po, na anumang bagay na gustong-gusto mo at doon mo inilayo ang iyong sarili, ay magiging pahirap at magiging pabigat sa iyo. So walang sino mang tao, mga kapatid, ang gusto po na nahihirapan at nabibigatan ang kanyang sarili. Bilang tayo po ay mga lingkod ng ating Panginoong Kristo, ano daw po ang krus na po pwedeng maging pasan at magiging pasanin daw po natin sa araw-araw? Ang sabi po, mga kapatid, sa Galatia chapter 6 verse 5, ang sabi po sa bawat isa po sa ating mga kapatid, ang bawat isa daw po ay meron daw pong kanya-kanyang pasanin. Ang bawat isa daw po sa atin, mga kapatid, ay meron na kanya-kanyang pagdadaanan sa buhay. Hindi po tayo pare-pareho ng estado. Hindi po tayo pare-pareho ng status. Hindi po tayo pare-pareho na ipinanganak sa iisang panahon. Hindi rin po tayo, mga kapatid, dumadaan sa iisang kapalaran ng atin pong mga buhay. Lahat po tayo na nandito, mga kapatid, ay meron pong kanya-kanyang kapalaran, meron pong kanya-kanyang pinagdadaanan, at meron pong kanya-kanyang pasanin sa harapan po ng atin pong Panginoon. Sa kabila po ng atin pong mga pagsisikap at sa kabila po ng atin pong mga pagpupursigi, sa kabila po ng atin pong mga pagtitiis sa buhay na ito, mga kapatid, ang realidad po at ang katotohanan, lahat po tayo ay meron kanya-kanyang pagdadaanan at papasanin sa buhay ng bawat isa po sa atin.